Mga kapatid, ito po yung turbocharger nung Nissan Calibre na 2 linggo na po na nasa amin. Kung madadagdagan pa ng 2 linggo, 1 buwan na naman, mapaparis na naman to doon sa Chevrolet Captiva na vlog ko po kahapon. Pero hindi na po mangyayari yun mga kapatid kasi si Boss Ariel Sonorio, yung supplier po natin na nandiyan po sa Laguna Street sa Santa Cruz, Maynila. Nagkasakit po kasi siya, hanggang ngayon ay nakakumpine pa sa hospital. Sabi ko nga, Boss Ariel, paano yan? Kailangan ko ng pyesa, ikaw lang ang malalapitan ko. O sabi niya, walang problema, nandiyan naman si Nick. So inutusan niya si Nick para maihanap ako nung pyesa po na naputol na dito sa pinaka-exhaust, doon sa kanyang catalytic converter. Iniisip ko kasi baka mamaya sumama na naman ng loob nung may-ari nito kasi nga nagtatagal na po sa amin, wala pa po kasing makuhang pyesa. Alam niyo mga kapatid, napakahirap bumili ng pyesa. Lalo na kung wala kayong kakilala diyan sa Blumentritt saka si Banawe. Malamang talaga mau-onsi kayo diyan. Mabuti na lang, meron tayong mga kaibigan na patuloy nating isinasama sa vlog kasi ito talaga maaasahan mo. Tulad yan, may sakit na, nasa ospital na. Nakagawa pa siya ng paraan para maihanap ako nung pyesa na to. Pero bago ko ipakita yung pyesa na yon, Sir Ariel, ito po yung pinadala nyo sa akin na pyesa. Pero yung original, ito po, ayan o. Tanggalin mo yung naputol. Yan po yung kailangan namin. So dapat itong pinadala nyo na to, meron din katulad nun na parang flexible niya. Ayan. So hindi po pwede itong naipadala nyo, mali po ito. Ipababalik ko po dyan sa inyo. Ipakita mo muna yan, Albert, dito, halika. Ipakita natin yung naputol na yan, dito. Kaya ito po ay maingay na maingay, baliktar mo Albert, ito yung idudugtong natin, yan. Kasi nga po, singaw na po ang nito, ang tambucho nito. Ayan. Ito, tignan nyo. Ito kasi yung pinaka-flexible niya na kahit mag-vibrate yung makina mo, hindi sasabay itong portion na to. Ito yung pinaka-flexible niya. Yung tanso. Kaya lang, hindi natin to pwedeng ipahinang. Walang mangyayari dito. Walang tibay na maaasahan kung ipahihinang mo tong tanso. Sandali lang, masisira din kagad. Mapuputol din kagad. Kasi malakas mag-vibrate ang mga diesel engine Lalo na kapag pinapatay mo. Lalo na sa umaga, pag malamig pa, nagbabibrate yan. Tapos pag pinatay mo, minsan pumapalo pa. Kaya ito nasisira, napuputol. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, kahit na may sakit, si Sir Ariel Sonorio, paring Ariel, magpagaling ka. Marami pa tayong aayusin ng mga sasakyan. Marami ka pang ihahanap na pyesa para sa Autorans. Ito, abot mo. Albert, pakita mo. Yung sariwang-sariwa pa po ito, mga kapatid. Ayan, sariwang-sariwa, itong pyesa na to, na ilalagay po namin dito. Nako, nakatornilyo pa pala to Pero ganyan na lang, itaob mo na lang. Ayan mga kapatid, tignan nyo. So, naikuha ako ni Sir Ariel Sonorio ng pamalit na pyesa na wala tayong ihihinang. Di ba? Talaga lang maghihintay po tayo. Kasi itong mga kaibigan natin na nandiyan sa Blumentritt, sa Santa Cruz, talagang ang kanilang pangako kay Autorans na mahanapan ng mga pyesa yung mga nangangailangan na customer po ni Autorans. Yun na nga lang, yung iba kasi hindi nila naiintindihan na hindi ko naman binabayaran yung mga taong yun. Ang amin talagang usapan, sama ko sila sa vlog at nakakatulong din naman po yung mga vlogs ko kapag po sila ay kasama. Direkta na po tumatawag sa kanila yung mga customers po at subscribers po ni Autorans para sa mga pangangailangan nila ng mga pyesa, ng mga surplus. At kahit brand new, meron din po. Diyan naman yon kay Miss Rupa Rosario sa MC2. So tapos na yung problema nitong Nissan Navara Calibre po na ito. Ito yung ibinlag ko noon na talagang tumitilamsik at umuusok doon sa suksukan ng dipstick. Yun ay natapos na yon. Ginamitan natin ng mahiwagang langis at yung ating any oil. Ito naman yung huling problema niya. Nakakuha na po tayo ng pyesa. Ayan. Bukas ipapa-overtime ko po ito kay Pyong. Si Pyong kasi ang gumagawa. Para po sa Monday ay pwede nyo nang makuha ang inyong Nissan Calibre para po magamit nyo na. Mga kapatid, meron pa pong mga kasunod itong mga vlogs ko po na ito. Huwag po kayong bibitiw para po makita nyo pa yung ilang mga ginagawa po namin dito na iba't ibang problema ang mga kinahihinatnan ng mga sasakyan at muntik na naman pong malastat si Autorans. Ito po, panurin nyo po. Ay, nako. Pagka nga naman minamalas ang isang tao, kahit na anong pag-iingat ang gawin mo, hindi ka makakaligtas sa problema. Ito pong Toyota Innova po na to mga kapatid. Ang na-scan po namin dito ay may problema ang kanyang glow plug. Ito po yung mga glow plug. Ito yung tatlo at ito yung isa.
naputol. Habang kinakalas to, nandito yung may-ari. At nakita niya kung paano to kinakalas. Ang daming ang daming tinanggal muna bago makuha itong glow plug para matest. Kasi nga po, meron siyang check engine at yung glow plug nga po ang sinasabi ng scanner. So kailangan matanggal yung mga glow plugs para malaman natin kung alin dito yung hindi gumagana. So tinanggal namin yung tatlo. Bakit yung panghuli pa naman, itong isa na to, ay siya yung may pinakamahirap na tanggalin? Ito, tingnan nyo mga kapatid. Ang kinis-kinis ng mga yan. Kita? Yan, ang kikinis. Samantalang ito, tignan nyo, may pagka-stack up siya dito sa katawan. Tignan nyo, napakadumi. Ayan. Ngayon, nung tinanggal na po itong isa na to, itong huli, putol na. Ito, putol na yan. Ngayon, hindi na po pwedeng paandarin to, mga kapatid. Kung paandarin mo to, yung naputol na portion na to, yung pinaka nag-glow, yung nagbabaga, may iiwan to doon sa ibabaw ng piston. At kapag umangat ang piston, babangga siya posible doon sa cylinder head or doon sa barbula. Sisirain niya ngayon yun. Pati barbula, pwede niyang sirain. Pati yung piston, pwede niyang sirain. Kaya hindi na po ito pwedeng paandarin. So ito na naman yung sinasabing muntik na naman po tayong ma-last touch. Mabuti na lang yung may-ari nandito mismo habang tinatanggal yung glow plug. So ang mangyayari dito mga kapatid, dahil hindi ko naman masusungkit yung naputol doon sa butas na yon. Ayun yung butas Hindi ko yan masusungkit. Sige, zoom in mo. Ayun. Syempre, pag hindi mo yan nakuha, yung naputol dito, mahuhulog yan doon sa ibabaw ng piston, hindi na talaga pwedeng paandarin to. Kailangan matanggal natin yung cylinder head, makalas lahat ito, at kukunin natin yung pinagputulan po na yon, yung kapiraso na yon. Makakasira po ito ng makina. So, ang mangyayari dito, top overhaul tayo. Hindi naman siya kailangang i-overhaul yung cylinder head. Wala tayong gagalawin doon. Iangat lamang yung cylinder head. Kakalasin nga lang lahat po ito, pati yung timing chain. Lahat yan. Lahat na nakikita nyo rito, kalas lahat yan. Para lang makuha yung kapirasong portion ng glow plug na yun na naputol. At kapag nakuha na po yun, ibabalik na natin, magpapalit lang tayo ng cylinder head gasket. So, yung mga ganitong sitwasyon, yung mga ganitong klase ng problema, kung wala dito yung may-ari, masisisi na naman ito doon sa shop. Kasi nga, dinala niya rito na umaandar, meron lang check engine, at i-check nga yung mga glow plug. Kaso, nung tinanggal yung mga glow plugs, nga, naputol na yung isa. Kakaiba talaga tignan nyo, doon sa 4 na glow plugs, iba siya. Ito talagang umistak siya sa loob. Ayan, kaya malalaman pa natin, kung halimbawa, binuksan natin to, at meron ng marka ng bangga doon sa loob ng piston. Kasi ito, nung tanggalin namin tong glow plug, hindi mo na to ma-start kasi kalas na yan. Ngayon, bibidyohan ko rin to pagkalas nung cylinder head, pag naiangat, at meron ng marka doon sa ibabaw ng piston or doon sa cylinder head, ibig sabihin matagal nang merong ganitong issue to. Malamang naisukan na lamang niya yung mga portion ng bakal na yon na nadurog, isusuka yan sa exhaust. At yun nga po, makikita natin yan kapag naibaba na natin yung cylinder head. So, hindi man natin gustong mangyari to, talagang ganon, mas mahina yung pyesa, naputol siya. Pero ang importante dito, maabatan mo yung mas malaking problema. Meron kaming ginawang ganito mga kapatid, yung Everest nung doktor po, taga rito rin sa Antipolo, dinala sa amin yung Everest na yon. Palyado, ang dami na rin daw gumalaw ng mga mekaniko, hindi daw maayos-ayos, nagpa-calibrate na siya ng injectors, lalo lang nagka-problema injector, so pina-rebuild ko kay kay Central. Ngayon, nung ibinalik sa amin, inilagay ko injectors, palyado pa rin. So wala nang choice, kailangan nang iangat yung cylinder head. Pagkita nga namin, eto na po, yung katulad po ng nangyari dito, naputulan din yun ng tip ng glow plug, at bumangga-bangga doon sa kanyang cylinder head. Ayan yung ilang pictures na naitabi ko. At naging palyado siya kasi sumingaw po yung barbula. Kasi tinamaan yung barbula. Nagkaroon siya ng singaw. Hindi siya ngayon makakompress yung isang piston ng hangin at hindi siya nagkukumbas ng maayos. Kaya po siya naging palyado. So yun yung pwedeng mangyari dito kung ito ay papaandarin pa at hindi sasabihin ng mekaniko na may naputol siya. Buti na lamang ang mga mekaniko po natin dito, tapat sila
At sinabi nga, sir, naputol yung glow plug, tinatanggal ko lang. Eh sabi ko, wala na yan, papuntahin mo dito yung may-ari at mag-uusap po kami. Pumayag naman po yung may-ari. Yun nga lang, sabi niya, pagka daw wala sa kanya yung sasakyan, nagkakaroon siya ng anxiety. Eh sabi ko, huwag kang mag-alala. Araw-araw, magbi-video call tayo para makita mo yung sasakyan mo na ginagawa namin para hindi ka magkaroon ng anxiety. Mga kapatid, meron akong kasama dito. Ano nga pangalan mo? Peter. Peter. Si Peter, yung isa sa mga nagsusupply sa amin na machine shop. Alam nyo, itong mga cylinder head ng mga 4M40, kadalasan kapag nasisiraan kami nito, pinabibili ko ng bago yung may-ari. Kasi nga, merong bakal dito na hindi kinakaya ng talim ng torno. Pakita mo nga, Peter. Kasi yung combustion chamber. Ito, yung chamber. Hindi kinakaya yan ng talim ng torno. Ceramic. Kaya pagka nag-overheat ka at nabengkong yung cylinder head mo, tinatanggihan to ng machine shop kasi nakakasira ito ng talim. Magkano talim? Mahal. Mahal, di ba? Oh, biro mo, magkano lang ang bayad sa replace? Halimbawa, magkano? Estimate? 2,000. 2,000. Tapos sisira ka ng talim na 10,000. Di ba? Kaya tinatanggihan to ng mga machine shop. Ang parang naman dito, sir. Palit ng 4D56 na combustion chamber para ma-replace. Ayun. Itong si Peter, nakita ko nung isang araw, dun sa loob ng opisina, nangihingi siya ng pambili ng combustion chamber. Yung pala, yung mga ganitong 4M40 na cylinder head, pinapalitan niya ng combustion chamber ng 4D56. Ito, pinapalitan niya yan. Pwede pala yun. Pwede palang mapalitan. Hindi ba ito mahuhulog? Hindi, sir. May masikip pinapasok. Force-fitted yan. Same size. So ngayon, mas mataas nga lang po si 4D56. Oo. So ngayon, ang mangyayari, pwede na pala na kapag nasiraan ka ng 4M40 na cylinder head, gusto mo may replace. kung unang overheat pa lang naman, pwedeng magpalit na lamang tayo ng combustion chamber na galing sa 4D56 na engine. Kaso may problema tayo ngayon. Ano yung problema natin ngayon, Peter? Dating lubog na lubog siya. Oo. Pinalitan ko ng ring. Ayaw niya. Gusto niya yung nakalubog talaga. Kasi so yung valve seat yun. Valve seat. Yung valve seat kasi nito pinalitan. Ngayon medyo inangat ni Peter kasi yung dati lubog na lubog. Ang talagang kasi, design pala, lubog talaga. Hindi, halos flat. Halos flat talagang design yan. Halos flat. Bakit ngayon ayaw niya yung Hindi mo alam. Hindi kasi nag-repace na tayo Nag-repace na kasi to. Kaya talagang ihahabol mo yung lubog nito. Hindi ko lang alam kung ilang repace na to Pero meron pa ba? Safe pa ba siya? Meron pa. Ayan So ngayon, ibabalik sa machine shop para ilubog naman natin yung valve seat. So hahasakan ganun. Matagal-tagal na hasaan yan. Paano mo pa magagamit yung kamay mo sa ibang bagay? Di ba? Magaling to si Peter Inom na lang. Naku, wag. Mga kapatid, good news yun Yung mga naka 4M40, meron palang machine shop na kaya niyang palitan yung combustion chamber at ang ilalagay po yung pang 4D56. Ito pong pajero na ginagawa namin na to, ito po yung taga Cavite. Madalas na hindi ko nasasagot yung tawag mo, sir. Pasensya ka na. Pero ngayon ito, ipapakita ko sa inyo, nakasampa na yung makina nito. Yan po, general overhaul po ito. Ayan. Nagkaroon na lamang kami ng problema doon sa valve seat nitong cylinder head. Hindi na tayo bumili ng bagong cylinder head kasi sabi nitong si Peter, mayabang din to Kaya daw niya Baka magalit yung ibang pinapalitan ko ng ng cylinder head Huwag po kayo magagalit kasi ito si Peter ngayon lang nagpakita Hindi ko kayo inabutan. Kasi yung iba ayaw talaga, tinatanggihan nila yung yung repace. Kasi nga nakakasira daw ng talim. Sa tingin ko naman mukhang okay yung gawa ni Peter. Kaya yung may mga problema diyan sa overheating sa inyong mga 4M40, pwede na pala. Kapag pwede pang i-replace yung inyong mga cylinder head. Ayan. Wag lang may crack, sir, sa loob. Wag lang may crack. Basta yung okay pa talaga. Dadali natin dito kay Peter. Sila yung pangalawang machine shop ko. Una si Transman, tapos ito sila Peter. So ilang araw pa yan? Siguro Monday, sir. Monday, okay na. Ayun. Ko bukas. Ayun. Magaling to, mabilis to. Inaabangan na lahat yung binababa namin dyan Meron pa doon yung Toyota, bagong dating. Top overhaul yun. Abangan mo na rin yun. So yan, sa may-ari po nito, Sir Kasipe yata, Kasipe. Ito na po, malapit na matapos to. Pag natapos na ni Peter itong cylinder head, aandar na to. Pero may problema pa tayo, yung mga pangilalim, hindi ko pa naasikaso. Pag umandar na, doon naman po tayo sa pangilalim. Ay nako mga kapatid, kapag nga naman medyo minamalas-malas ka na konti, alam nyo itong Navara na to, Nissan Navara,
nung dinala sa amin to, 1 linggo hindi namin magalaw dahil nga yung may-ari busy pa. So nag-usap kami linggo at igino niya na yung trabaho dahil ito po yung Nissan Navara na nasabi ng kasa ay papalitan ng transmission, yung automatic transmission. Kami po, nirebuild lang po namin ang automatic transmission na to. Okay na po ito, maandar na, maayos na. Ngayon, pati yung mga pyesa nito, mga brake parts nito, bulok talaga, harap, saka likod, bulok. Talagang pati kaha, bulok na bulok. Nung panahon na ginagawa namin, araw-araw tawag ng tawag itong may-ari nito. Ay, Mr. Lucio, kunin mo na to. Sabi mo, kailangan mo ang sasakyan. Kaya lang kami, hindi ko maibibigay sa'yo pag meron pang mga nakikitang problema. Ngayon, nabili na natin lahat ng pyesa, napalitan na natin yung mga brake drums mo, mga brake components mo, maayos na, pati dito sa harap, nakapag-replace na tayo. Pwede mo nang makuha. Sana po, wag mo nang pagtagalin para makabawas-bawas po kami ng trabaho dito. At magamit mo na itong Nissan Navara mo na nakatambak ng mahabang panahon. Kasi nga, hindi po umaandar, hindi gumagana ang transmission. Biro mo, magkano sinisingil ng Nissan ng kasa? Papalitan daw ng bagong transmission, isang buong transmission, o kaya daw surplus. Saan ka ba naman nakakita? Nirebuild lang namin, okay na. So ganun po mga kapatid, kapag po kayo ay nagkaroon ng problema sa inyong mga automatic transmission, punta lamang po kayo dito sa Autorans para po maayos namin at hindi naman kayo magastusan ng malaking malaki sa inyong mga sasakyan na sira ang mga automatic transmission. Mga kapatid, ipapasilip ko lang po sa inyo itong Mitsubishi Adventure na to na sinet up namin na double wishbone suspension. Ito na po siya. Taga Nueva Ecija po ang may-ari nito. Pero sa kasalukuyan, siya po ay nasa United States. Kaya po hindi pa nakakarating dito para matubos niya na itong kanyang double wishbone suspension na Mitsubishi Adventure na 4x2 setup. Tingnan nyo po, ito gawa na namin itong steel bumper nito. Yan, tingnan nyo mga kapatid, lapit mo Glenn. At ito po ay naka-skid plate din. Naka-rack and pinion din po siya. Ayan po. At dito po sa gilid, medyo marumi lang. Ayan po, naka-size 33 po ito na gulong. 33 by 12.5 R15. Medyo malaki na po yung gulong na to. At ito po ay naka all-wheel disc brake. Lahat po ng preno nito ay naka-disc brake at naka-LSD po ito. Tamang-tama po ito doon sa farm ng may-ari po nito na nandyan po sa Nueva Ecija, yung kanyang farm. Pero kung dito mo ito gagamitin, tama-tama rin po ito sa patuloy na pagbaha dito po sa Metro Manila. Sana po mga kapatid, yung mga magnanakaw sa gobyerno, sana po lahat sila ay pagbayarin ng batas para naman makabawi-bawi po tayo doon sa mga perang kinulimbat po nila. Tuloy-tuloy ang baha. Pero kahit naman hindi sila nagnakaw, talaga naman bumabaha. Sana nga lang hindi grabe. Sana lang yung hindi mga lugar na hindi binabaha dati ay hindi sana nangyayari ngayon yon. Pero wala na. Wala ka nang pipiliin lugar ngayon. Kahit dito sa Antipolo, mataas na po kami dito, mayroon pa ring mga binabahang mga lugar po dito sa Antipolo. Kaya po sa mga bagong mga kinatawan ng Kongreso at Senado, ako po ay nakikiusap sa inyo mga kapatid. Sana po gumawa kayo ngayon ng panibagong batas na kayo po ay magtatayo ng mga air condition na mga kulungan para po dito sa mga magnanakaw na to. I-air condition nyo pa ba yan? Huwag na. Pero kailangan dagdagan na po ang ating mga kulungan. Yung mga perang kinulimbat nila, kung ito po ay maibabalik pa, ipagpatayo po ito ng dagdag na kulungan para naman yung ating mga inmates, yung mga nakakulong sa ating mga kulungan, ay hindi na sila magsiksikan sa maliliit na selda. So yung makukuhang pera dito, sana lang po ito po ay opinion ko lang, magpatayo kayo ng mga kulungan para doon sa mga dati nang nakakulong. At yung itong mga bagong ikukulong nyo, doon sila sa talagang Bartolina para po talagang maranasan nila yung kanilang ginawang mga kasalanan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po, kung inyong nagugustuhan ng mga vlogs ko, paki-share, paki-likes, at paki-subscribe na rin po ang Autorans. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat.